Hello guys, so ang topic natin ngayon ay gaya din yung topic natin na kahapon about dito sa kumakalat sa social media. Kung saan ay marami yan, no? Lalo na sa Reddit, yung mga anak ng mga contractor, yung mga corrupt na contractor, yung mga corrupt na officialis natin, no? So, yung mga tinatawag na super rich kids, mga nepo babies, no? Kung saan ito yung iba influencer, kung saan pinapakita nila yung kanilang mga luho na medyo questionable kung galing ba talaga yan sa kanilang pinaghihirapan, no? Sa kanilang kinita, sa sarili nilang bulsa, sa sarili nilang kita, no? Medyo questionable, no? Tapos doon ay nagsalita na rin yung mga netizens. Sa totoo lang, mas nauna pa yung mga netizens na nag-imbestiga at nag-research kaysa gobyerno. So ngayon kasi lalo na yung mga buwan na ito, simula Hunyo, Hulyo, Agosto hanggang bare months ay talagang panahon yan na dumadating yung mga bagyo, no? At tuwing may dumadating na bagyo o kaya tag-ulan, ay ang epekto nito ay meron ding mga lugar sa Pilipinas na talagang binabaha. So, yung mga netizens, kagaya ko, na talagang nagtatanong kung kamusta na ba yung mga flood control projects, no? Kung natapos na ba, kung ginagawa na ba, o di kaya bakit hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa yan at bakit wala pang improvement. So medyo nagtatanong tayo tungkol dyan. So saan kaya yung mga pera na talagang bilyon-bilyon na no? At paano ginastos, paano nawala, paano hindi natuloy yung proyekto na yun. Siguro yung pera ay nasa kanilang mga bulsa, no? Kinurakot lang. So medyo nakakalungkot na sitwasyon 'yan at nakakagalit, no? Nakakadismaya. So dito yung mga di lang tayo mga netizens, pati na rin yung mga artista kasi yung mga artista nagbabayad din yan ng mga buwis, no? Malaking buwis ng binabayad nila. So meron silang karapatan na talagang nagtatanong kung saan ba galing yung kanilang mga binabayad na buwis na sobrang laki, no? Saan ba talaga nanggaling, no? So isa sa mga artista ay itong si Gabby Garcia na isang kapuso actress, singer at TV host. Nag-post siya sa social media kung saan pinopost niya yung mga travels niya. So of course, itong si Gabby Garcia, guys, hindi yan anak ng corrupt na contractor. Wala yan connection. Baka wala rin connection yan, no? Wala siyang kaibigan ng mga ako, no? Yung mga Biskaya. So hindi yan na. So sabi niya, rich in life cause I can travel the world and live my best days with my own hard-earned money. So itong si Gabi matagal na ito sa industriya. So siguro sa pagod niya, no? Sa taping, of course yung mga artista ganyan yan kung galing sa pagod nila sa taping, sa mga shows, of course nagta-time out yan. So pupunta sila sa iba't ibang bansa, magta-travel o di kaya sa Boracay, sa Palawan, sa Siargao, sana all. Nag-artista na lang ako, no? Kasi malaking kita doon. So depende yan kung meron kang project o endorsements. So ang pinakamalaking yung pinakamalaking endorsements. O si Gabi may endorsements yan, no? Maraming endorsements yan, mga produkto. So mas malaki talaga, guys, ay endorsements. Kasi malaking kitaan yan. Lalo na pag sikat na artista, laking grabe. Aside sa endorsements, mga TV projects, mga movies. So yung movies, depende yan kung talagang kumita yung movie mo, kung blockbuster yung movie mo, talagang malaki din yung kita mo. So yun, depende yan Parang sugal yan Itong mga TV projects, movie projects na yan. So yun,
Si Gabi, yung kanyang mga yung mga travels niya, yung mga naipundar niya, galing yan talaga sa kita niya sa showbiz, sa industriya. So, marami ding artista, hindi lang tayo, mga artista, nagsalita na rin at nadismaya. Katulad ni Nadine Lustre, si Vice Ganda na ah, ilang araw, nung ilang linggo, controversial yan si Vice Ganda. So, alam naman natin itong si Vice Ganda, concern yan sa nangyayari sa bansa natin. Talagang update yan si Vice Ganda. Si Pokwang, no? Sino pa ba? Si Rica Peralejo, Edu Manzano, ah Gardo Versosa. Sino pa ba? Si Bianca Gonzalez Intal. Kahit nga si Ann Curtis na maganda yung lifestyle niya. So pinapakita niya sa no? Sa social media, nagsalita na rin. So medyo nadismaya din si Ann Curtis. So dito sa mga artista, talagang karapatan din nila kasi nagbabayad sila ng buwis no? Tsaka laking buwis yung binabayad nila to sa BIR, no? At nagtatanong sila kung saan pa talaga galing yan binabayad nilang buwis. So, yun. Tapos, ang question ko sa mga artista, lalo na yung mga artista at influencers na merong connection sa mga taong ito, merong mga kaibigan ng mga nepo babies. So, banggitin ko na lang pangalan nila, kagaya nila, kasi na-deactivate niya yung mga social media nila. So, kagaya ng mga si Claudine Ko, sino pa ba yung ko na yun? Yung Camille ko guys, yung Camille ko, hindi yan parte ng pamilya ko kasi maraming ko sa Pilipinas no? Yung influencer na Camille ko, hindi yan parte ng Bicol, hindi yan siya galing sa Bicol, yung Camille ko na yun. So, Claudine ko, hindi ko alam sinong kong isa yun. So, basta ko siblings yun na taga Bicol, no? Anak ng contractor, kamag-anak ng contractor at politiko. Grabe, no? So, tapos magkapatid na insiso na pinapollow ko pa naman yan sa sa social media, sa Instagram. Itong mga insiso. Magkapatid yan guys, mga influencer, sikat influencer, lifestyle vlogger, models, yung mga insiso. So, yung mga insiso pala, yung father at brother niya nagwo-work sa customs. So, hindi ko alam kung sangkot ba sila. Kasi yung customs, meron din corruption dyan. So, hindi ko alam kung may ano bang sangkot nila, no? Sangkot ba sila sa smuggling, sa mga dyan, no? So, hindi natin alam kung talagang no? Basta, nagtrabaho sila dyan sa customs. Tapos, sino pa ba? Yung mga Diskaya, yung mga anak ng Diskaya. Tapos, si Jamie Cruz, influencer din yan. From Bulacan. Yung magulang niya is contractor din. No? Yung Bulacan, alam naman natin, isa sa mga probinsya na every year, lagi binabaha. Pati din yung Bicol, lalo na yung Camsur, yung Albay, kung saan nandyan yung mga Baluarte nila yan, at yung mga Sorsogon. So, yan. Tapos, yung Jasmine Chan, no? Taga Lapu-Lapu. So, marami pa yan, guys. Naniwala ko na marami pa yan, guys, na anak ng politicians, na talagang ganyan yung lifestyle nila, na medyo questionable. Kung di natin alam kung galing ba talaga yan sa kanilang hard work, no? Sa kanilang pagod. Medyo di naniniwala yung mga netizens yan, no? Okay sana kung galing sa hard work at hardships nyo, pero hindi talaga naniniwala yung netizens dyan. Kasi yung iba influencers, mga vloggers, ilan lang man yun, magkano man lang kita dyan sa magkano naman yung kita dyan sa sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, no? Tapos maka-afford ng ng Hermes bag, yung mga kotse na mamahalin kagaya ng Tesla. So hindi kaya yan.
Ah, kung malaki kang ano, kung marami yung views mo, followers mo, so ilan naman lang yun, magkano naman yun, di ba? So hindi kaya ng ano yan, Hermes Bag o Tesla. So yan yung paniwala ko diyan, no? Kahit yung mga artista nga na kagaya nila Ibana, nila Catherine, nila Bea Alonso, nagpapakita ba sila ng ano, ng Hermes bag, yung mga mamahalin na kasuotan nila, yung mga maluluho nilang ano, mga kahit ano-ano diyan na gamit nila, no? So, parang wala tayong nakita, no? Kila Catherine, kila Bea, na mga malalaking artista, ni Bana. Pero itong mga ano, no? Yung mga anak ng ano, opisyalis natin na medyo maluluho, no? Sa Bisaya pa, mga bagagnaw. So, ganun talaga, grabe, no? Nakakadismaya talaga. So, panawagan ko sa mga artista, guys, kung meron kayong ano, kung may connection kayo sa mga yan, o kaibigan nyo, so tanongin nyo na kung saan ba galing yung kanilang yung mga kanilang luho, saan ba galing yan, kung pinaghihirapan nyo yan, kasi kung hindi nyo tinanong, kapag kapag dinedman nyo lang sila, no? Kung tuloy pa rin yung relationship ninyo, yung connection nyo, baka ano, magiging ano kayo, parang pinabayaan nyo, no? Parang enabler, tinatawag ba enabler, no? Parang enabler na kayo, no? O sa mga artista dyan na medyo may connection, no? Kaya maaga pa itong mga artistang ito, mga influencers na ito, na medyo may connection or may mga kaibigan no close na mga kagaya ng mga ko, no? Dapat dumistansya na kayo bago pa mabash kayo ng netizens, kasi maapekto din yung ano nyo, yung karera nyo, no? Yung mga TV projects nyo, mapurnada yan, no? Maapekto yan dahil sa ginagawa nyo, no? Na pakikipag communicate at pagiging enabler nyo, no? Sa mga nepo babies na yan, no? So ganun. At saka sa mga, alam ko may mga endorsement din ito mga to, sa mga kumpanya, so dapat iwasan nyo yan. Kung hindi, baka ibo-boycott yan ng mga netizens. So, kawawa naman yung negosyo kung ganun, kapag ibinoycott nyo, no? So ganun. Matindi yung cancel culture. Hindi naman siya cancel culture, guys, no? Parang ano lang siya, awareness, no? Dahil sa nangyayari ngayon sa ating Pilipinas ngayon. Guys, araw-araw ay gumigising tayo para kumayod, magbanat ng buto at magtrabaho. Tayo, nagbabayad din tayo ng buwis, no? Kahit nga yung grocery, nag-grocery tayo, no? Makikita nyo sa resibo, may tax yan. Kahit nagpakarga tayo ng gas, may tax yan. So lahat may tax yan. So ang tanong, saan ba talaga galing? O saan ba talaga galing yung mga binabayad nating mga buwis, no? Araw-araw tayo nagtatrabaho, no? Habang sila naman, yung mga ano, ay talagang hayahay, no? Nagta-travel kahit saan-saan, no? Nagpapakasarap sa kanilang buhay dahil nga maganda yung ano nila, no? Yung buhay nila. So tayo nga tayo kapag nagta-travel tayo, nag-iipon tayo, no? Pilipinas lang yung kaya natin. Kaya lang natin yung mga Siargao, yung mga Bohol. Basta kung may sasakyan ka lang, no? Meron kang motor or di kaya kotse, okay yan, no? Pero sila meron sariling eroplano, no? At umiikot sila sa iba't ibang panig ng mundo. Ayahay talaga. At saka di mo alam kung saan talaga galing yan, no? Galing ba yan sa kanilang pinaghihirapan, no? Sa hard work nila, hardships nila. Pero yung mga netizens hindi naman naniniwala dyan, no? Talagang galing yan sa ano,
sa Kabandang Bayan, no? Meron akong na-research kung meron palang batas 'yan, no? Pwede rin silang makasuhan 'yan. Kasi kapag nalaban na yung kanilang mga luho, yung kanilang mga yaman na pinapakita nila online ay galing pala, hindi pala galing sa kanila, galing pala sa sa Kabandang Bayan, no? Sa mga buwis na binabayad natin, no? Galing pala sa pera ng bayan 'yan. Pwede silang makasuhan 'yan, no? Ng corruption, tapos pwede pa silang makulong. Damay pa yung pamilya nila, anak nila, at pati yung close relatives nila. So talagang kawawa, no? So dapat hindi tayo manahimik lang, guys, no? Dapat magsalita din tayo kasi tayo nagbabayad ng buwis. Pero sila naman hayahay, no? Kasi ang mayaman, lalong yung mayaman, yung middle class naman na talagang papunta na sila sa no? Sa still middle pa rin. Tapos yung mga mahirap, still mahirap pa rin. Kaya nagdedepende na lang sila sa ayuda no? Kaya yung estado ng buhay natin medyo hindi pantay-pantay. Di kagaya sa Europe na talagang maganda yung services nila, no? Kagaya ng healthcare, education, etc. No? Pero dito yung mga corruption, no? Yung mga officials natin sige pa rin no? Pagnanakaw, no? Pagnanakaw sa Kabandang Bayan. So talagang very disappointed, no? So yan lang, guys, yung ating topic, no, sa araw na ito. So huling topic ko na ito about dito sa mga yan, no. So bahala na si Lord sa mga taong ito, no. Bahala na ang Diyos, no. Tayo hindi tayo titigil diyan, no. Talagang i-voice out natin sila, no. Yan, guys, hanggang sa susunod na next video.